Hello, magandang umaga sa inyong lahat, mga friendship, mga brother and sisters. It's me, Ruby again. Welcome to my reality channel TV. Ayan. Ngayong umaga po, ayoko sanang gawin pero may nagtatanong po sa akin tungkol sa ang Pasko, tungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Tinatanong niya kung totoo daw ba, saan daw ba mababasa sa Bible na ang anak ng Diyos ay isinilang. Ayan, at anong petsa ang tanong niya sa akin. Ayan, para sa akin, susundin ko lang kung ano sinasabi ng Bible. Ayan, ito po yan, no? Pero bago po yan, shoutout muna sa mga followers ko, sa mga nakakaload na ng konting views para sa akin. Ayan. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko nakakilala sa akin dyan sa New Jersey uli, Saudi Arabia, sa may Poro, Cebu. Ayan. Dyan sa Pasig, kay Ray Cura, Eliseo Cura, kapatid na Cura. Yan, Danny Albino. Yan po yan. Sila Lucille Sotelo. Pangalawa po sila Ato Plantilla at si Alfred Gardner. Ayan po yan. Si Sally Baluyos. Ayan, lahat po ng mga nakakilala sa at nanonood sa akin ng mga reality TV. Binabati ko po kayong lahat. Ayan. Yung mga hindi ko nabati, pasensya na. Diyan sa ating baby ko sa California. Yan po yan, sa Tondo po. Kala Tinenit ko, kala Jeanette. Ayan, kala Ayan. Kala Badet, Daroca, Jonathan. Yan po, tuloy po natin. Marami po nagtatanong sa akin kung talaga daw ba pinanganak ang ating Panginoon Jesus sa December 25. At saan daw ba mababasa sa Bible na ang Pasko ay pinagdidiwang? Ayoko po sanang gawin to pero hindi ko po mapigilan hindi siya sagutin. First of all, ano po ba ang pinakamagandang buwan na favorite nyo? Mula January hanggang December. Ayan. I think lahat ng tao pipiliin ay December. Kasi yan nga ay masaya. Maraming pera ang tao, mga bagong damit, masasarap na pagkain, pasyal dito, pasyal doon. Long time vacation. Sabi nga, happy holidays. Yan. Talaga naman, masarap ang feeling na lahat ng tao nagbabatian, nagbibigayan, mga regalo, mga natututo tayong magpatawad pag araw ng Pasko. Kasi nga pinagdiriwang ang araw ng Pasko sa buwan na yan. Ayan, talagang masarap ang feeling, malamig, hindi mainit. Ayan, hanggang pa tayo, January, February, I think. Ayan, sino po ba ang ayaw ng ganyang buhay? Bigayan, masarap ang pagkain, pasyal dito, pasyal doon, bakasyon ng lahat ng tao, masasaya. Andyan po ba ang mga tradisyon ng ating kinagisnan na tradisyon na kinagisnan ng atin mga ninuno. Ayan. Pero automatically hindi naman lahat nagdidiwang ng Pasko. Siyempre iba reliyon hindi. Alamin natin kung bakit hindi sila nagdidiwang ng Pasko. Ayan. Sa totoo lang po, ang kasaysayan po ng Pasko pinagdiriwang nila sa Bible, tingnan po natin kung talaga, sa ito po. Sa po ito Mateo 2. Ito po, Kung mapapasa po ninyo, yan. Kung babasahin po ninyo talaga ang magiging ng diwa ng Pasko, kung meron man, ito po Mateo 2:1. Tuloy-tuloy po yan hanggang 23. Mateo 2:1 hanggang 23. Tuloy-tuloy po lang po ang pagbasa doon. Pero napakapahaba po nito. Ito po medyo kinabisado ko na lang.
para ano. Pero sa umpisa pa lang, sinabanggit po dito, nang ipananganak nga si Jesus sa Bethlehem, Judea, sa mga kaarawan ng hari ni Herodes, dahil ito ang pantas na lalaki, ang sidating sa Jerusalem mula sa silanganan nagsisipagsabi, saan naroon ang pinanganak ng hari ng mga Hudyo. Sapat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at napalit kami upang siya'y sambahin. Kung itutuloy-tuloy po natin ang pagbasa, si Haring Herodes po ang hari po ng ng mga panahon na yon. Ayan. Alam po niya na mayroong isisilang na maghahari, Mesiyas. Ito pong sanggol na isisilang po ito. Ayan. Binabanggit po dito, siya po ay insecure. Alam niya maring ito yung maghahari at papalit sa kanyang trono. Kaya naman po, ito in-emphasize ko sa inyo, nilalaman nito mga teksto na to. Ang ginawa po ni Haring Herodes, gumana po siya ng tatlong pantas, tatlong astrologo. Alam niyo po ba yung astrology? Yung mga bumabasa po ng mga bituin, mga tala, upang hanapin, maging guide po ito sa tatlong pantas, upang makita po kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ayan po yan. Hindi po sila tatlong hari, na tinutatlo pong astrologo. Wala pong mababasa sa Bible na tatlong hari, haring mago. Ayan, wala po yan eh. Tuloy po natin ang kasaysayan. Naganap po siya ng tatlong astrology na makakakita at makapagsasabi kung nasaan. Balak po niya ito ipapatay. Ayan. Yung binabanggit po natin ng mga tatlong hari, noong mga panahon po niyo na maalinsangan, hindi naman malamig, hindi naman bagamat siya nasa sabsaban na pinanganak. Hindi po pwede po maglakbay ang hari na nag-iisa, lalo na tatlo po sila. Kasi napakadelikado po ng panahon. Parang ngayon natin, ang mga pangulo natin, hindi pwedeng maglakbay nag-iisa. Kailangan may mga bodyguard, marami, kumpleto, para po hindi sila mapahamak. So hindi po maglalakbay ang mga hari ng ganun-ganun lang at tatlo pa. Yan. Ngayon po, itong kasaysayan po na umiral dyan na meron po sila mga dalang pang regalo, palubag loob, para makita at ibigay doon sa sanggol na isisilang Kalauset kay Maria. Ito po ay para lang malaman nila na sila sincerity sa pagpunta. Ayan. Kaya nga po nung nakita na nila, nagamit po ang bituin. Isa po ito sa pangalan ni Satanas eh. Ginamit niya po yung mga bituin para ipakita. Technique niya po ito para ipapatay yung maghahari. Ayan. So ang nangyari po dyan, mga fellowship, brother and sister and friendship, nung nakita na po nila ito, inutusan po sila ng Diyos na huwag na silang bumalik kay Herodes. Ayan, inutusan po sila na huwag nang bumalik kay Haring Herodes. Bagamat si Haring Herodes, hintay ng hintay. Sa pagkaalam niya na siya niloko lang, nilansin itong tatlong astrologo, hindi na sila nagbalik. Si Herodes po ay nagalit. Ayan, ayun po sa kasaysayan po ng Bible kung mababasa po ninyo. Kaya wala po siyang ginawa kundi papatay lahat ng mga sanggol. Ayan. Lahat po ng mga sanggol ng mga panahon na yon ay ipinapatay. Kaya naman binulungan si Jose ng ating Ama sa Langit na dinaan sa panaginip, nagpakita na ilayo mo iyong sanggol dahil sila nanganganib at dali mo sa Nazareth. Kaya po siya tinawag Jesus of Nazareth. Ayan. Tapos po, yung karugtong po rito sa 3, dumating na po si Juan Bautista, malaki na siya, mga ngaral na, ayan. Ang kasaysayan po talaga ng Pasko, wala naman talaga sa Bible. Ayan. At paano mo maipagdidiwang ang isang bagay na hindi mo naman alam ang petsa? Ayan. Hindi mo alam ang petsa, kahit birthday mo, paano mo ipagdidiwang kung hindi mo alam ang petsa? Di po ba? So, ganun po ang nangyari eh. Kaya po talagang wala pong Christmas na masasabi. Ang nasa Bible po, alalahanin yung aking kamatayan. Pero hindi po ang kanyang kapananganakan.
Ayan, wala pong nakakaalam kung anong buwan pinanganak ang ating Panginoong Yesus. Yung pagdiriwang ng Pasko, ano po yan tradisyon na po yan ng mga pagano noong unang panahon pa man. Pero kung mapapansin nyo sa Bible, kahit ang mga apostol, hindi po sila nagdiwang ng Pasko. Wala po kayong mababasa na mga apostol ay nagdiwang ng Pasko. Yan po yan. Kaya to make the story short, may mga bilin pa minsan sa atin, may mga parol, may mga Santa Claus. Yan, sa isang po yan na kagaya ni Rudolph na nag-invento ng Santa Claus. Hindi ko alam kung anong bansa siya umiral, nagpasapin-sapin, nagpatong-patong. Ayan. Kaya po talagang sana nasagot yung tanong mo sa akin na walang inutos ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Dalawa lang nakakaalam. Ang kanya lang pong inutos ay ang kanyang kamatayan. Ang memorial, yan po yun. Yung pang tinadaos dito yung misa ng Biyernes Santo. Nisan 14 po ang tinutukoy po dyan. Yung paglubog po ng araw, nalagutan natin Panginoong Isus ang hininga, yun po yung dapat nating ipagdiwang. Yan. Hindi pagdiwang, hindi po alalahanin pala. Ayan. Kaya sana, sayang naman, sana nga, pwede naman tayong magmahalan kahit walang Pasko, magbigayan. Pero kung panandalian lamang, December lang tayo magmamahalan, magbibigayan, wala rin ang saysay. Hindi rin po yan akma na para ipagdiwang pa. Yan. Sino po ba ayaw ng gaya ng mga binanggit ko ng una na masarap ang buhay pag December, easy, pahinga, busog, andyan, dahil pagkain, nagkakain sa pamilya, reunion, batian, hindi po ba? Kaso po, hindi po inutos ipagdiwang Yan. Mentas na pinagdidiwang mo, lalo ka po magkakasala Yan. Ako po, yung mga past life ko, siguro makikita nyo sa mga post ko, andun yung mga Christmas party kami, nandun ganyan. Sa mundong ito, yung mga bagay na hindi mo may iwasan talaga. Yan. Kagaya kung ikaw ay employee, ang bonus, ang 13 month, alam ko sa mga employee yan, sa kanila. Pero yung bonus for Christmas, dapat hindi kinukuha nung hindi nagdidiwang ng Pasko. Pero sa hirap ng buhay, siyempre sasabay tayo sa Agos, mapipilitan tayong kunin kahit labag sa kalooban natin. Kahit alam na natin na, ba't ko kukunin ito? Wala naman kaming Pasko. Sa hirap po ng buhay. Minsan, hindi ko lang maisip kung paano nasabi ni Apostol Pablo na sinabi niya, sa lahat ng bagay, makibagay kayo. Tama naman. Pero kung nasasangkot pa ang ating pananampalataya, siguro hindi. Yan. Kaya po sa mababasa po sa Bible, wala pong Christmas, wala pong December 25, wala pong nakakaalam kung anong Pasko. At paano mo ipagdidiwang ang petsang hindi mo naman alam. Ayan. Kasi sa pagdidiwang ng Pasko, sanggol pa lang sa Belen ang makikita nyo maghahari na nga ating Panginoong Hesus Paano pa rin magiging sanggol? Ayan At kung ikaw nag-birthday ka, bininyagan ka ng pinanganak ka. Ngayon 35 years old ka na. Siyempre, iba na mukha mo, iba na itsura mo. Sanggol ka pa rin ba? Para ipagdiwang mo pa. Iba hindi na po. Ayan. Kung ano po tayo, katayuan natin, edad natin, birthday natin, yun na lang. Pero sa nangyayari, sa Pasko ng mga nagdidiwang nito, sanggol pa rin. Parang hindi na lumaki. Kaya nga Christ the King, maghahari na siya Kaya po hindi angkop na ipagdiwang pa ang Christmas. Para sa Bible po, no? Hindi po ako may sabi. It's up to you. Kung nakagisnan nyo na, kung gusto nyo mag-celebrate, ayan, hindi ko po kayo pwedeng pigilan dyan kung talaga naumpisahan nyo na. Ayan. At for the Bible, I said, I expose. May nagtanong, sinagot ko lang. Ayan. Talaga sinasabi sa inyo, sa mundo nito, may mga bagay na hindi mo maiiwasan. Dahil nasa sanlibutan ka pa, wala ka pa sa paraisong lupa. Wala po pang perfectong tao sa ngayon na nabubuhay sa mundo. Siguro, masasabi ko si Job.
Yan, lumakad siya sa pangalan ng Diyos o si Abraham. Pero hindi pa ako sure. Binanggit lang po lumakad sila sa ano ng Diyos. So hanggang dito na lang at sa susunod, maghanap pa ako ng bagong topic. Medyo natagalan. Yan, sana nasagot ko yung tanong mo. In the early months, yan, magtanong ka pa uli, mag-comment kayo. Yan. Sino ba ayaw ng mga magandang buhay? Dito ba? Hintayin na lang natin yung paraisong lupa. Pasigit pa doon ang may bibigay ng Diyos para sa atin. Kaya shoutout ulit sa mga hindi ko nabanggit. Sa paulit-ulit na nagla-like sa akin. Yan, hindi ko man po nabanggit binabati ko pa rin. Yan. So hanggang dito na lang. Sana sa iyong letter sender, sa iyong ay nasagot ko ang iyong katanungan. Naway ang banal na espiritu ng Diyos, ang biyaya ay sumaatin, sumainyo, sa akin, at sa ating lahat na mabuhay tayo na mapayapa sa huling mga araw. Yan. Salamat po muli. Goodbye.